Now, let us discuss about the church. Ang salitang church ay nagmula sa salitang Griego na ekklesia, na nangangahulugang isang pagtitipon o tinawag ng mga tao. Many people today think of the church as a building, ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ng Biblia. Ang church ay tungkol sa mga tao, hindi sa gusali. Sinasabi sa Romans 16 verse 5, batiin mo ang simbahan na nasa kanilang bahay. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang grupo ng mga mananampalataya sa kanilang bahay, hindi ang isang gusali ng simbahan. Ang isang simbahan ay isang komunidad ng mga mananampalataya na nagsasama-sama upang sumamba, matuto, at magtaguyod ng isa't isa sa kanilang pananampalataya. Ang simbahan ay maaaring magtipon sa mga tahanan, gusali, o anumang lugar kung saan nagtitipon ang mga mananampalataya. The nature of the church. Let's now explore the church, focusing on its fundamental characteristics, essential nature, and identity as understood in Christian belief. Ang salitang church ay matatagpuan lamang sa New Testament. Gayunpaman, the concept of the church already existed in the Old Testament, referred to as assembly, congregation, or gathering. These are the concepts in the Old Testament. Abraham lived in a tent o tolda and worshiped God at an altar na matatagpuan in Genesis chapter 12. Moses lived in tents and worshiped God in a tabernacle o tabernakulo na matatagpuan sa Exodus chapter 40. David lived in houses and worshiped God in a tabernacle or tent na matatagpuan in 2 Samuel chapter 6 at 1 Chronicles chapter 16. Solomon lived in houses and worshiped God in a temple na matatagpuan in 1 Kings chapter 8. During exile, they worshiped God in synagogues na matatagpuan in Ezekiel chapter 11. The church is referred to by various titles in the New Testament, each highlighting different aspects of its nature and role. Here are some of the key titles. Body of Christ, katawan ni Kristo. Ang pamagat na ito ay nagbibigay diin na ang church ay nagkakaisa kay Kristo at gumagana bilang kanyang pisikal na presensya sa lupa. Bride of Christ, kasintahan ni Kristo. Ang pamagat na ito ay nagpapakita ng malapit na relasyon ng church kay Kristo, katulad ng relasyon ng isang kasintahan sa kanyang nobyo, na sumasagisag sa pag-ibig at pangako. Temple of God, templo ni Kristo. Ang pamagat na ito ay nagpapahiwatig na ang church ang tahanan ng Espiritu ng Diyos sa lupa, katulad ng templo sa lumang tipan. Fellowship of Believers. This title highlights the church as a community of people united by their common faith in Christ, sharing in worship, support, and service. Kingdom of God. Ang pamagat na ito ay nagbibigay diin sa papel ng simbahan sa pagrepresenta sa paghahari ng Diyos sa lupa at sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Household of God. Ang pamagat na ito ay nagpapakita ng church bilang pamilya ng Diyos, kung saan ang mga mananampalataya ay pinagtibay bilang kanyang mga anak at namumuhay na magkakasama bilang isang espiritual na pamilya. People of God. This title refers to the church as the collective group of individuals chosen by God and belonging to Him. Light of the world. Ang pamagat na ito ay nagbibigay diin sa papel ng church sa pagpapakita ng liwanag at katotohanan ng Diyos sa isang mundong nasa dilim. Each of these titles reveals different dimensions of the church identity and mission. The two main types of church often discussed in the Bible are: una, the universal church or pandaigdigang church. Pangalawa, the local church or lokal na simbahan. Ang universal church o pandaigdigang simbahan ay tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya kay Hesukristo sa buong mundo, sa lahat ng panahon. Kinakatawan nito ang pandaigdigang katawan ni Kristo. Sabi sa Matthew 16 verse 18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." This verse emphasizes the universal nature of the church that Jesus is building, which spans across all believers and is not limited by time or place. Sabi din in Ephesians chapter 1 verses 22 and 23, "And God placed all things under His feet
and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. This passage highlights Christ as the head of the universal church, which includes all believers. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 and 13. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. This verse describes the universal church as one body in Christ, incorporating believers from all backgrounds. Next, the local church. Ang lokal na simbahan ay isang specific na grupo ng mga mananampalataya na nagtitipon sa isang partikular na lugar para sa pagsamba, pagtuturo at pakikisalamuha. Sabi sa Acts chapter 14 verse 23, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church and, with prayer and fasting, committed them to the Lord, in whom they had put their trust. This verse shows the establishment of local churches in various communities with appointed leaders. Sabi rin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. This letter is addressed to the local church in Corinth, indicating a specific congregation. Romans 16 verse 5, Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epaenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. This verse refers to a local church that meets in a house, highlighting the practice of early Christians gathering in specific locations. These verses illustrate the distinction between the universal church, encompassing all believers globally, and the local church, referring to individual congregations. Sa kabuuan, ang simbahan ay hindi isang gusali o denominasyon. Ayon sa Biblia, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Lahat ng mga naglagay ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo para sa kaligtasan. Ang mga lokal na simbahan ay ang pagtitipon ng mga tao na nagtataglay ng pangalan ni Kristo. Ang lokal na simbahan ay ang lugar kung saan maiaangkop ng mga mananampalataya ang mga prinsipyong katawan sa 1 Corinthians chapter 12 na pagpapalakas, pagtuturo at pagtatayo ng bawat isa sa kaalaman at biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo. The praise, the body of Christ, is a common way the New Testament refers to the church, meaning all true believers. Ang simbahan ay tinatawag na isang katawan kay Kristo sa Romans chapter 12 verse 5, isang katawan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 17, katawan ni Kristo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 at Ephesians chapter 4 verse 12, at ang katawan sa Hebrews chapter 13 verse 3. Malinaw na ipinapakita sa Ephesians chapter 5 verse 23 at sa Colossians chapter 1 verse 24 na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Nang dumating si Jesus sa ating mundo, siya ay may pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, malinaw na ipinakita ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos, lalo na sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Pagkatapos na umakyat sa langit, ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang gawain sa pamamagitan ng church, na ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Kaya naman tinatawag ang simbahan na katawan ni Kristo. Ang simbahan ay katawan ni Kristo sa mga sumusunod na dahilan. Saved by Christ. Ang mga mananampalataya ay konektado kay Kristo sa pamamagitan ng kaligtasan. Led by Christ. Ang mga mananampalataya ay sumusunod kay Kristo bilang kanilang pinuno. Represent Christ. Ang mga mananampalataya ay nagpapakita ng Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Indwelt by the Spirit. Ang mga mananampalataya ay may banal na espiritu na naninirahan sa kanila. Diverse gifts. Ang mga mananampalataya ay may iba't ibang espiritual na gifts o kaloob. Unified. Believers are united and should care for one another. Secure in salvation. Believers are secure in their salvation. Partake in Christ's death and resurrection. Ang mga mananampalataya ay nakikibahagi sa kamatayan at pagkabuhay na mangmuli ni Jesus.
share Christ's inheritance. Ang mga mananampalataya ay nakikibahagi sa mana ni Kristo. Receive Christ's righteousness. Believers receive the gift of Christ's righteousness. Ngayon naman, talakayin natin ang relasyon ng Church at ng Trinity. Sa New Testament, inilarawan ang Church sa tatlong persona ng Diyos. Ang Church ay the Church and the Trinity. Number 1, family of God the Father. Number 2, flocks of God the Son. Number 3, fellowship of God the Holy Spirit. Family of God the Father. Ang mga mananampalataya ay itinuturing na mga anak ng Diyos at ang simbahan ay nakikita bilang espiritual na pamilya ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Ganon din ang sinabi sa Galatians chapter 3 verse 26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Ang mga mananampalataya ay inilalarawan bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo na nagpapakita ng kanilang katayuan bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Flocks of God the Son. Ang title na ito ay sumasailalim sa relasyon ng simbahan kay Hesukristo na siya ay mabuting pastol. Ang mga mananampalataya ay inihahambing sa mga tupa sa ilalim ng kanyang pangangalaga at gabay. Si Jesus ang ulo ng simbahan. John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kinikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang mabuting pastol na binibigyan diin ang kanyang papel sa pangangalaga at proteksyon sa kanyang mga tagasunod. Fellowship of God the Holy Spirit. This title denotes the church communal and spiritual relationship with the Holy Spirit who fosters unity and fellowship among believers. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Binabanggit ng talatang ito ang pakikisalamuha ng banal na Espiritu na nagpapakita ng papel ng Espiritu sa pag-uugnay ng mga mananampalataya. Ang mga titles na ito, Family of God the Father, Flocks of the Son, and Fellowship of God the Holy Spirit, ay naglalarawan ng maraming aspeto ng relasyon ng simbahan at ng Trinity, na binibigyan diin ang espiritual, komunal at ugnayan na dimensyon nito. The purpose of the Church. Una muna, talakayin natin ang two common misunderstandings regarding the purpose of the Church. First ay ang personal na level. Ang maling pananaw, sinasabi nila na ang simbahan ay nabigo dahil dapat nitong makonvert ang lahat ng tao sa mundo. Ang tamang pananaw is, hindi lahat ay maaaring makonvert sa Kristyanismo. Kasama sa misyon ng simbahan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo at pag-make ng disciples. Ngunit kinikilala nito na hindi lahat ay tatanggap sa mensahe. Conversion is ultimately a personal choice influenced by individual free will and God's work in their hearts. Pangalawa is ang political na level. Ang maling pananaw, sinasabi nila na ang simbahan ay nabigo dahil hindi nito nasolusyonan ang mga problema ng mundo tulad ng kahirapan, kawalan ng katarungan at hidwaan. Ang tamang pananaw, ang church ay hindi makakaya ang lahat ng problema ng mundo. Ang pangunahing misyon ng simbahan ay espiritual kaysa politikal o sosyal. Bagaman ang simbahan ay tinawag na alagaan ang mga nangangailangan at magsulong ng katarungan, hindi inaasahan na church ay ang mag-isang lulutas sa mga problema sa mundo. Ang huling resolusyon ng mga isyong ito ay pinaniniwala ang darating sa pamamagitan ng huling pagtubos ng Diyos at pagtatag ng kanyang kaharian. So ano ang purpose ng church? Una is to love God. Ang pangunahing layunin ng church ay mahalin at sambahin ang Diyos. Kasama dito ang pagkilala sa Kanya bilang ang pinakamataas na otoridad at pinagmumula ng buhay, pagpapahayag ng pasasalamat para sa Kanyang biyaya at pagsisikap na sundin ang Kanyang mga utos. Ang pagsamba ay sentral na buhay ng simbahan na kinabibilangan ng panalangin, pagpupuri, pangangaral at mga sakramento. Pangalawa is to love your neighbor. The church is called to demonstrate love for others, especially those outside the church community. Kasama dito ang mga gawa ng kabutihan, katarungan, awa at evangelism sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. The church mission includes addressing the needs of the poor, marginalized, and oppressed,
reflecting God's love through tangible actions. Pangatlo, to love one another. Sa loob ng komunidad ng church, ang mga mananampalataya ay tinawag na mahalin at suportahan ang isa't isa. Ang pagmamahalang ito ay nagpapalakas sa church, nagtataguyod ng pagkakaisa at nagsisilbing saksi sa mundo ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal na ito ay naipapakita sa pamamagitan ng pakikisalamuha, pagpapalakas at pagdadala ng mga pasani ng isa't isa at pamumuhay ayon sa mga utos na isa't isa sa bagong tipan. Isa naman sa mga importanteng tanong, is it important for a Christian to be in membership with a church? Yes, mahalaga para sa isang Kristiyano na maging miyembro ng isang simbahan sa ilang mga kadahilanan. Una, biblikal na utos para sa komunidad. Binibigyan diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng komunidad ng mga mananampalataya. Ang mga Kristiyano ay tinawag na magtipon para sa pagsamba, pagtuturo, pakikisalamuha at pagpapalakas sa isa't isa. Ang talatang ito ay nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya na magtipon ng regular upang hikayatin at suportahan ang isa't isa. Sabi sa Hebrews chapter 10 verses 24 and 25, "Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Pangalawa, spiritual growth and accountability. Ang pagiging miyembro ng church ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa espiritual na paglago sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapalakas ng alagad at accountability. Pinapayagan ito na ang mga mananampalataya na matuto mula sa mga mature na Kristiyano na mapalakas ang kanilang pananampalataya. Ang talatang ito ay binibigyan diin ang papel ng mga pinuno ng simbahan sa pag-equip at pagbuo ng katawan ni Kristo for maturity and unity. Sabi sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 13, "So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ." Pangatlo, service and ministry opportunities. Ang pagiging miyembro ng simbahan ay nagbibigay ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba at gamitin ang sariling espiritual na kaloob o spiritual gifts para sa kapakinabangan ng komunidad ng church. Pinapalakas ito ang pakiramdam ng responsibilidad at pag-aari na nagpapahintulot sa mga miyembro na mag-ambag sa misyon ng church. Ang talatang ito ay nagpapaliwanag na bawat mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo, na may natatanging mga kaloob o gifts at papel sa loob ng church. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 12, "Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it." Ikaapat, support and care. Being part of a church provides a network of support and care during difficult times. Ang komunidad ng church ay maaaring magbigay ng praktikal na tulong, panalangin at emosyonal na suporta. Believers are called to support one another, sharing burdens and helping each other through challenges. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, "Carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ." Church membership is important for spiritual growth, accountability, service, and support. It aligns with the biblical model of community and enables believers to live out their faith in meaningful and impactful ways. Ngayon naman, pag-usapan natin ang Christian fellowship. Ang fellowship or pakikisalamuha na nagmula sa salitang Griego na koinonia ay nangangahulugan ang mga Kristiyano ay nagsasama upang ibahagi ang kanilang pananampalataya, tulungan ang isa't isa, at makisangkot sa mga aktibidad or activities batay sa kanilang mga paniniwala. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng koneksyon, pag-aalaga sa isa't isa, at pagtutulungan bilang isang koponan sa loob ng komunidad ng Kristiyano. Remember this statement, the church is not only for worship, for God to enjoy, but also for fellowship, for people to enjoy. May iba't ibang forms of Christian fellowship. Una dito ang church fellowship. This is the collective worship and activities that occur within a local church. It includes regular Sunday services, prayer meetings,
and communal events where believers gather to worship, learn, and support one another. Next ay ang small group fellowship. This form of fellowship takes place in smaller, more intimate settings such as Bible study groups, home gatherings, or prayer circles. Small group fellowship allows for deeper personal connections, more focused discussions on scripture, and mutual support. It fosters a sense of accountability and encourages personal spiritual growth. Next, ang Christian organizations and ministries. This includes various parachurch groups, mission organizations, and ministries that focus on specific aspects of Christian work and outreach. Fellowship in this context involves collaborating on projects, supporting charitable causes, and working together for the advancement of the Christian mission beyond the local church. It allows believers to engage in service and outreach on a broader scale. At nandyan din ang informal gatherings. These are casual meetings or social events where Christians come together outside of formal church settings. Informal gatherings might include social activities like dinners, coffee dates, or casual conversations. They provide opportunities for relationship building, informal sharing of faith, and encouragement in a relaxed environment. Ang bawat isa sa mga anyong ito ng pagkakaisa ay may mahalagang papel sa pag-aalaga ng mga relasyon sa pagitan ng mga mananampalataya, pagpapalakas ng espiritual na pag-unlad, at pagpapalakas ng komunidad ng Kristiyano. Kailangan natin tandaan na walang perpektong church. Walang church na perpekto dahil ang mga ito ay binubuo ng mga imperpektong tao. Bagaman ang mga hidwaan at issue ay hindi maiiwasan, ginagamit ng Diyos ang mga imperpeksyon na ito upang tayo ay lumago at maging higit na katulad ni Jesus. Ang ating pag-asa ay hindi sa paghahanap ng perfectong church, kundi sa pagiging higit na katulad ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga karanasan sa simbahan. Narito ang paliwanag sa ideya na walang perfectong church. Imperfect people. Ang simbahan ay binubuo ng mga imperpektong tao na nasa proseso ng paglago at pagbabago. Ang bawat isa ay may kahinaan at kakulangan. At ang simbahan ay isang komunidad kung saan ang mga mananampalataya ay maaaring magtulungan sa mga imperpeksyon na ito. Ongoing sanctification. Ang sanctification ay isang tuloy-tuloy na proseso kung saan ang mga mananampalataya ay unti-unti nagiging banal sa pamamagitan ng gawain ng banal na espiritu. Ang simbahan ay isang lugar kung saan nagaganap ang prosesong ito at nangangailangan ito ng pasensya at biyaya habang ang mga miyembro ay lumalago sa kanilang pananampalataya. Forgiveness and restoration. Ang simbahan ay isang lugar ng pagpapatawad at pagbabagong loob. Kapag ang mga miyembro ay nagkakamali o nagkakasala, ang komunidad ay tinatawag na magpatawad at tumulong na ibalik sila sa tamang relasyon sa Diyos at sa iba. Purposeful growth. Ang mga imperpeksyon at hamon sa loob ng simbahan ay mga pagkakataon para sa paglago at pag-unlad. Tinuruan ito ang mga miyembro na umasa sa Diyos, magbigay ng biyaya sa iba at mag-develop ng pagtsatsaga. Ang simbahan ay isang komunidad kung saan ang mga mananampalataya ay lumalago ng magkasama, nagtutulungan sa kanilang mga imperpeksyon at nagsisikap patungo sa espiritual na pag-unlad. May dalawang pangunahing katangian ng lokal na simbahan, ang doktrina at ang kultura. Ang isang malusog na lokal na simbahan ay nailalarawan sa pamamagitan ng wastong doktrina at isang kulturang katulad kay Kristo. Ang mga katangiang ito ay tinitiyak na ang simbahan ay nananatiling tapat sa mga turo ng Biblia at sumasailalim sa pagmamahal at karakter ni Jesus sa kanyang komunidad. Una ay ang doktrina. Ang doktrina ay tumutukoy sa hanay ng mga paniniwala at turo na hawak ng simbahan batay sa Biblia. Ang wastong doktrina ay mahalaga para sa simbahan dahil tinitiyak nito na ang mga turo ay naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nakakatulong ito upang maprotektahan laban sa maling mga turo at nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa pananampalataya at practice ng mga miyembro ng simbahan. Dapat ituro at panatilihin ng mga simbahan ang Biblia bilang inspiradong salita ng Diyos at ang pinakamataas na otoridad para sa pananampalataya at practice. Tingnan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Dapat magkaroon ng malinaw na hanay ng mga pangunahing paniniwala ang simbahan, tulad ng kalikasan ng Diyos, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang gawain ng banal na espiritu,
kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang pagkabuhay na magmuli. Tingnan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. Ang wastong doktrina ay dapat na regular na ipahayag sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo, at mga programang discipleship sa loob ng simbahan. Pangalawa ay ang kultura. Ang kultura sa lokal na simbahan ay tumutukoy sa mga saloobin, pag-uugali, at halaga na nagpapakilala sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang isang kulturang katulad kay Kristo ay tinatampok ng pagmamahal, kababaang loob, serbisyo, at pagkakaisa. Ang kulturang ito ay sumasalamin sa karakter ni Jesus at lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga mananampalataya ay maaaring lumago sa espiritual at relational. Ang simbahan ay dapat na isang lugar kung saan ang mga miyembro ay nagmamahalan, naghahanap ng pagkakaisa, at nagtutulungan ng maayos. Tingnan sa John chapter 13 verses 34 and 35. Dapat hikayatin ng simbahan ang mga miyembro na maglingkod sa isa't isa ng walang pag-iimbot at kumilos ng may kababaang loob, sumusunod sa halimbawa ni Jesus. Ang isang malusog na kultura ng simbahan ay kinabibilangan ng pag-eengganyo sa isa't isa sa pananampalataya at paghawak sa isa't isa sa pananabik na mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Sound doctrine and Christ-like culture are fundamental qualities of a local church. Doctrine provides the theological foundation based on God's Word, while culture shapes the way members interact and live out their faith. Together, they ensure that the church remains faithful to its mission and effectively represents Christ in the world. Gospel doctrine creates a gospel culture. Jesus himself touches us through his truths to create a new kind of community. Jesus is the head of the church, while doctrine and culture are the backbone of every church structure. Without doctrines, the culture alone is fragile. Without the culture, the doctrines alone appear pointless. Ngayon naman pag-usapan natin ang the Church and the Great Commission. The Great Commission ay isang pangunahing utos na ibinigay ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, at ito ang nagsisilbing pundasyon para sa misyon at layunin ng church. Ang misyon ng buong church ay ipamahagi ang buong ebanghelyo sa buong mundo. Ito ang sinabi ni Jesus sa Matthew 28 verses 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. The church is the primary vehicle through which the Great Commission is fulfilled. It organizes, equips, and sends believers into the world to carry out Christ's command. The local church provides the community, resources, and accountability necessary for effective evangelism and discipleship. The church is not an audience to be entertained. It is an army to be empowered. The Great Commission is central to the mission and identity of the church. It involves evangelism, discipleship, baptism, and teaching obedience to Christ's commands. The church, empowered by the Holy Spirit, plays a crucial role in fulfilling this mandate, spreading the gospel and making disciples of all nations. By faithfully carrying out the Great Commission, the church continues the work that Jesus began, bringing the message of salvation and hope to the world. Before we finish, here are some important thoughts about the church. The church is the most valuable thing on earth, even more than silver, gold, or anything else. Just attending church doesn't make you a Christian, but being a Christian should make you want to go to church. Nothing can stop Christ from building his church, not even the forces of hell. The church is not a building to be maintained, it's a people to be mobilized. In a healthy church, your character is more important than your talents. The church should be a place where people can grow and thrive. The church is very dear to Jesus. We must be careful of how we speak of her. She's not perfect, but engaged to be married to one who is. The church is not about fame or self-promotion. It's about Jesus. If you're a Christian, nobody should have to beg you to come to church. Without a church,
A Christian cannot grow spiritually as God intends. You need the church for doctrine, fellowship, prayer, worship, service, and love. A world in fear needs a church that is bold and courageous. We can't live out our Christian faith alone. We need a community, a church, and a family. If you go to church only to get something for yourself, you're missing the point. Worship is about giving glory to God, not just receiving blessings. You can't truly love Jesus and dislike His church. If you love Jesus, you will love His church and enjoy worshiping with it. As God's children, we should live out our faith as part of the church every day. There is huge difference between going to church once a week and functioning as the church on a day-to-day basis. The goal of the church is not just to hold more events, but to make more disciples. A church that doesn't reach out to the lost is itself lost. The church is not here to make you happy. Its purpose is to make us holy. Love your church, support your church, appreciate your church. Important reminder, the church is the living expression of God's love and grace on earth, a testament to the divine plan of salvation and redemption through Jesus Christ. As the body of Christ, it encompasses all believers, transcending time, space, and cultural boundaries. Rooted in the teachings of the apostles, the church thrives through its vibrant fellowship, diverse gifts, and unwavering commitment to the Great Commission. It is a family united by faith, a flock guided by the Good Shepherd, and a fellowship infused with the Holy Spirit. Though imperfect, the church is God's chosen instrument to reflect His glory and advance His kingdom. Its mission is to love God, love one another, and love the world, embodying the transformative power of the gospel. Lastly, in a world longing for hope and purpose, the church stands as a beacon of light, proclaiming the eternal truth that in Christ there is new life and boundless grace. God bless everyone.